Good morning sa tanan. According sa ka-survey, 15,000 churches kuno ma-close sa sining 2025. Kay 15,000 sa muning mga churches will no longer pay for a full-time pastor. Damo sa mga pastors, even sa mga nakilala ko dito sa US, nag-part-time job because kadamo sa ila hindi na kasustainer ang ginahatag sa church sa ilang mga bills. 38% sa mga pastors nag-think of quitting the ministry. Ang nag-hold back lang ng puro, hindi wala mas kakatuan. 80%, grabe no, 80% sa mga pastors has negatively affect sa naghambal na pastoral ministry has negatively affected their families. Para sa ila, pinabaso nila ang ministry sa hindi na pagsimba sa ilang mga bata because on how church members had treated their parents. Para sa ila, 65% ang panulog nila ng ilang pamilya daw ana sa glass house. Because they are there to meet the expectations of the members of the church. 57% sa mga pastors naghahambal na ang hinahatag sa ila hindi makabuhay sa ila. 52% feel overworked and cannot meet the church's unrealistic expectations. 80% sa mga pastors nagpapaabot anytime may conflict sa ila church. May mga 35% sa mga pastors nagabato sa depression or feel of inadequacy. Ay hindi siya man na ako, I know a lot of pastors na discourage students ko. May isa ko ito galing pastor ka namin, siya pastor daw, feeling ko daw, kung hindi lang pato na kung God ko na time sa Ginoo, nakapatay din puro pastor. 28% sa mga pastors na nag-report na bisan sila mismo, they are spiritually undernourished. Isa sa mga 50% sa mga pastors para sa ila, ang biggest challenge is how to get involved, encourage volunteers para sa ministry, kag ang mga members mag-respond sa pulong sa Ginoo. 70% sa mga pastor, ito ako ni feeling ko, Pastor Glenn, to Mark, ilang ka na, nga ang ila self-image, lower subong, so saan nag-start sila. Sa pag-uplas sa ministry, nag-expand, so kung doon nahuyak na sila. 27% sa mga pastors report that wala sila sa tao na pwede makatuan in times of crisis situation. Posible, kung may crisis, pwede mo sila makatuan. Pero kung sila yung may crisis, wala sila sa may makatuan. Kaya mo ini, 70% of pastors do not have someone they consider to be a close friend. Nasubuhan ko may isang asawa ng nakuha ng simbahan. Kapag isang comment niya, isa na ako galiban na wala na siya close friend. When in fact, may ministry team sila. Kaya as a result, sila nila only 1 out of 10 pastors will actually retire as a pastor. Kaya po kuno sa mga nagka-pastor possibly na hindi na matapos ang ilang pagka-pastor. Nga ang hinihatan. Ang hindi lang sa Amerika, nagkakatapong pinalismo. 40%
nga amoy na kan mangod kay tao man kita posible man ina nga matabo diri sa atong church. And that is why sa atong pagtuon sa 1 Timothy, no, nakaka-amaze ako nga long time ago, 2,000 years ago, nakita na ini ni Apostle Paul. And this is why sa pagsulat niya sa iya anak-anakan ng pastor sa Ephesus during that time, inhambal niya ini. Together, let us read 1 Timothy chapter 5, verses 17 to 20. Ready? Begin. Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. For the scripture says, "You shall not muzzle an ox when it treads out the grain, and the laborer deserves his wages. Do not admit a charge against an elder, except on the evidence of 2 or 3 witnesses. As for those who persist in sin, rebuke them in the presence of God, so that the rest may stand in faith." Father, nag-pray kami sa siling aga, kaya ikaw din mag-favor sa akin. Especially, magpamati kami sa body na very sensitive. Kabay pa ni Holy Spirit, ikaw na din magbukas ang aming talikusuon, amon na una. Nagkabigon din ako na reminder halin sa iyo. In Jesus' name, Amen. Amen. Naghambal si Apostle Paul sa atong pagpadayon sa pagtuon sa 1 Timothy nga ang goal sa atong mga pag-fellowship diri sa church, pagtipon diri sa church, is encouragement. And I hope, i-mention ko ini sa first service, I hope every time na lang akong magtipon-tipon, kung ay sa kakita ko ako magtipon-tipon, istorya na malagpan. Please see to it yung gift. Nga, after ninyo istoryahanay, after ninyo, kung ano man ang inyong ginimo, bilang pag-uluton sa Ginoo, always see to it that you will go home encouraged. Go home encouraged. Isang problema pa na, I hope, after hindi tayo magaling, mintas tanto nga, hindi kita magaling na rin encourage. Kaya may problema kita, pero anong encouragement na? Kaya, kapag ako nga walang pulos ang fellowship ka, walang pulos ang pagsimba na ito dali, kung magpulit, magpalaulit kita, hindi kita tanan encourage. After si Apostle Paul, inambalan niya si Timothy na encouragement ko sa isa kang isa, but there are people sa church na kinahanglan i-honor nila. I-put value. Kaguna sa tanan, hinihangpan niya kung hindi ang widows who are truly widows. Amo ini ang mga tao na who has ministered sa nila younger days sa church. Daw halos na lang, wala nang ulit-ulit, kay siya, ang iyabana, iyang mga bata, rin na lang servisyo sa church. Panghuli, huli kay pastor, ugaling, something happened. Nasa ila pagtigulang, sila na lang isa, wala naman sila sa support. After years of serving God faithfully, ay sa Ginoo, pagi ni Apostle Paul, ina ng mga tao, hindi lang buligan, kundi tagaan yung honor. Tingapati ako, ang muna ang mga pastor's wife. No? Kaya usually, ang itawag man lang, ang church, itawag man lang, ang pastor, wala lang kayo sa itawag ang wife. Madula ang pastor, mano ang wife. Pero,
15 years, 20 years na sila. Isa niya po, so po, hindi niya pagkuhan ng ulit-ulit na tagaan yung hindi ng honor. And it could be man, posible man, hindi pa lang ini ang widows, isa na mga single, na ginatagdalan din na lang nila ilang kabuhi na sa ako. Nag-serve sa church, wala na nakapamana, kaya wala na nakitaan kayo sa tingin-tingin minister. Isilin niya, sa ulihin kami, ining mga nag-minister sa sulod sa church, sa mga kauturan. Kung wala na sa mag-support sa ila, honor. Honor. It is an honor sa church to minister to them. We believe nga need natin sila i-honor because the Lord wants to send a message that one need not worry if he will give his or her life for God and others, because Christ and his church will always be with them to the end. Kung ihatag mo man ang imong kabuhi, basta nitawag ka lang sa Ginoo, hindi nga sila na, tamaran ka lang yung itahubra, tamaran siya dito na lang sa church. Pero kung itawag ka sa Ginoo, ang Ginoo, naghahatag sa mensahe kasi niya, kung magmatutong ka lang din sa Ginoo, hindi ka di pagpapayanan. Kay ara ako, kag-ara ang simbahan namin, mag-aukod sa iyo. And this is why kung itawag ka sa Ginoo, sa full-time ministry, step up nun, tindog. Hindi ka mo mag-worry. Kaya ang Ginoo ang bahala sa iyo. That's why example kita, it's an honor to support widows who live for God and minister to those who were in need. Ikadua, si Apostle Paul may ginhambal pa din na i-honor. Pero hindi lang honor na pareho sa pareho sa truly widows. Kaya ginhambal niya dera, double honor. Nga double honor? No honor man do grabe na din nga double honor. Hindi ako makakatol ilang tunan sa siningan. Sino ni sila? Sila niya, let the elders, kunin sila, presbyteros. No, so sila in the context of Christian church refers to leaders who are responsible for teaching, governance, and spiritual oversight. The term is also used in a more general sense to refer all older individuals deserving respect. Kag sa aton na church, amuni sila ang inyong mga pastors. Pero hindi kumo elder sila, nag-deserve sila sa double honor. Just like, hindi po mga widow sila, itagaan ng honor. Ang wala sa Bible, ang kanang magkinanglan, buligan. No? Widow, orphan, buligan. Pero in truly widows, honor niya. So sila niya, pero may mga elders, na sila niya, nga tagaan yung double honor. Sisinuni sila. First of all, sila niyang somebody, an elder that rules well. You know? Let the elders who rule well be considered worthy of double honor. Pag sila rule, it conveys the idea of leadership, management, governance. Often in a sense of care and responsibility. So sila niya nag-guide, sila niya nag-care, sila niya nag-lead sa church. Kasi sila niya, ini nga pastor, niya nag-guide, niya nag-lead, niya nag-care sa inyo, well. Pag sila ito well is, which is inherently good, implying an intrinsic value of worthiness.
is frequently used to describe actions, characters, and qualities that align with God's standard and reflect His nature. Kaya mo na ganun. Ang i-honor nyo, ang pastor na nag-rule sa inyo, well, nag-guide. Kung ang ginagayad sa pastor nyo, bakit ko sa instruction, hindi sila ginahambal. Ikatuwa, sila niya hindi lang ang ina, nga nag-guide sa inyo, nag-lead, but especially sila niya, those who labors in preaching and teaching. Ang word na ng labor would symbolic describe the act of laboring or working to the point of exhaustion. It conveys a sense of diligent effort and perseverance, often in the context of physical and spiritual work. Pisan, nagpasipi ko ka example yan. Perseverance. It implies not just the act of working, but the accompanying fatigue and weariness that result to high blood pressure and result to such exertion. Very, very important. No, sa linya, rule well, nagapangabudlay, pero especially ang iyang focus ang iyang nag-preach, kaninang nag-teach sa inyo. Ang word na preaching, word, ang word logos, it signifies, theologically, signifies the communication of God's will and truth to humanity. Kaya muna sa aton ng preaching, hindi niya nga ako idea o by the way people, may nagstudihan naman ako ng philosophy this week. Errol's thoughts, laws of Errol. So, theory number 1, hindi nyo na pag-i-honor, mapanahog gati. Kasi niya mo ini, ang pulong sa Ginoo na gusto niya ihatag sa inyo. And, amo ina na kada Sunday, ang yung istoryahan natin na rin ang pulong sa Ginoo. Na-explain natin ang pulong sa Ginoo sa inyo. May nito ko sa una, nagkarso na ito, siyempre, nagwali ko, ang gigamit ko, ang kanta sa, ano ba, eraser pen. Mahalupan mo. Nakalungo lang ko, pero hindi ina-appreciate. Makakama ka mo sa good words, inspirational, pero hindi niya ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, Bible. Sila niya, ini nga pastor, dapat ang ginawali niya, hindi ang iyang experience sa una, although pwede man nagturo nga as an illustration, pero kung ginawali ko ng akong biography every Sunday, all mga day-to-day experiences of Errol Marpa, hindi na siya. Kaya ihambal na rin ang pulong sa Ginoo. But ikagawa pa rin, ang unang teaching or doctrine. Sila niya, it is often used to denote instruction given by Jesus to the apostles or the church. Na usually ang doctrine is, ano ang ginahambal sa Ginoo sa particular area in life. So for example, about parenting. So, pinakolect siya. Amo ni hambal sa Bible. Kita mo na lang sa Colossians, kita mo sa Ephesians, kita mo na sa Deuteronomy chapter 6. Ano ginahambal sa Ginoo sa about friendship? Meron na tayo. Okay? Ano hambal sa Ginoo sa pagsuha mo na siya ang doctrine? Ano siya ang teaching? John MacArthur naghambal siya, preaching calls for a hard response to God, while teaching is a necessary bulwark against heresy. So ini ng mga tao sa church,
preaching and teaching. Ikatwa, ano ang klase sa honor? Sili niya, ang honor na ihatag na mention ko ng kainan. Sili niya, let the elders who rule well be considered worthy of double honor. Ang worthy is something as deserving of a particular status, action, or treatment. It conveys a sense of judgment or evaluation. Kung sa'yo mo evaluate, ilan daw, worthy of double katubli, honor, worth, esteem. Not questions na hambal siya ang double honor refers not only to an abundance of respect and obedience from members of the church. Kasi pag kunala si pastor na rules well, na nagawali, na nag-teach, na nakita nyo the good morning, God bless, honor na. Sige nga, pero but also reasonable pay. Kaya ang word ko ng honor ay nakalin ang honorarium. May panuwalan sila nga double honor ini kay it is an honor to serve God. Kag honor pagit to be supported by church members. Pero kung natawon mo diri ang 1 Timothy chapter 5. Do may buhagi ka area nga di-mention clearly diri nga i-honor ninyo ang inyong pastor. Amo ina nga double honor. Kaya una dira, amo to ginampal sa sanggang questions by providing their needs. Kasi Apostle Paul by saying this, nagwa siya sa prinsipyo dito sa Old Testament. Sige nga, for the scripture says, aray na sa Deuteronomy, sige nga, you will not muzzle an ox when it treads out the grain. Sige, hindi ko pa tabunan ng bakbak. Basta ako na to silence. Mas dito, kayo kita, pambalon lang naman si pastor mo, pambalon okay na. Pero hindi ka mo inaangkod si Limon ni Apostle Paul. Kaya there is a 1 Corinthians chapter 9, verses 4 to 14. Gin-interpret niya ini as this. Now, si Apostle Paul, grabe kong laban niya sa Ginoo, pero damo pa to sa nagasita sa iya. Damo sa nag-criticize sa iya. Kag isa man sa pag-criticize sa iya, siguro, kaya may mga tao na nag-bullying sa iya. Nung gabulan ko may utol man isa sa pastor. Pero, hindi din siya mag-support sa simbahan. Wala siya namihan na kinaswituan kayo ng pastor. Yan kay, itawag na gani sila ng mga manok pa ka-budlay. Itapan, budlay din si Apostle Paul na lang balo siya. Siling nga. Pero yan sa sila yung mga tao, siya may naging kami na ritso na magkaaway na kumagin. Do we not have the right to take along a believing wife just because may pastor kami? As do other apostles and brothers and the Lord, of the Lord and Cephas, sigulugan ni Jesus na lang asawa. Or is it I only? Or is it only Barnabas and I who have no right to refrain from working, from a living, for a living? Sabi niya, who serves as a soldier at his own expense? Who plants a vineyard without eating any of its fruit? Or who tends a flock without getting some of the milk? Yan, problem ang soldado, lakat na sila pa nagbabayan. Pero ito, kasawa naman kapag nagawin, hindi kagigat ikaw, sabi ko na. And then Paul said these arguments again. Do I say these things on human authority? Does not the law say the same? Referring sa Old Testament nga,
You shall not muzzle an ox when it treads out the way. Sili natin, ang buti mo oxen man ko yan. Hindi ba ito ikaw? Sabi niya, hindi ko ano yung Apostle Paul. Sige, is it for oxen that God is concerned? Sige, does He not certainly speak for our sake? It was written for our sake because the plowman should plow in hope and the thresher thresh in hope of sharing in the crop. Yan mo, para ato siguro sa protection sa cow, pero dumdumon nyo, ang kakapot sa cow, may ginagalapo man siya, na makatilaw man siya sa produkto sa iyang ginagapot dayan. Sige, ang question nila, if we have sown spiritual things among you, is it too much if we reap material things from you? Nag-minister man kami sa inyo. Hindi ko malaking din na mag-minister man kami sa akin. Kasi nga, iba lang if others share this rightful claim on you, do not be even more. Si Apostle Paul ang mga nag-start sa ministry dito sa Corinth, sila ng church plant. Yan nga support ka dito sa iba na pastor, siya din. Kakalain din na niya kung kami, supportaran. Yan po sa tuod lagi, we nevertheless, we have not made use of this right, but we endure anything rather than put an obstacle in the way of the gospel of Christ. Siyempre, sa tuod lang, may makabigayin na yung system sa maglingaway kita na risubong. Siyempre, balik ka lang siya. Sige ako kabubuan. Do you not know that those who are employed in the temple service get their food from the temple? And those who serve at the altar share in the sacrificial offerings. I-refer niyo naman ang mga Levites. At paano magkakaon ng mga Levites natin? Bawal sa ginahanap sa mga tao. Bawal sa sacrifice sa mga tao. Siya in the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. Ay, hindi na legal suggestion. Isulong kayo sa Ginoo na kung nagakabuhi ka sa pagtudlog, sa pagwali, sa maayong balita, ang imo pangabuhian. Ano, hindi na lang pangabuhian, mabili mo pangabuhian. Pero, the fruit of the preaching must support the one who preaches. Ikatwa dira, i-quote yaman ang teaching ni Jesus. There is a 1 Timothy 5:18, the laborer deserves his wages. Now si Jesus, ipagwa niya ang mga disciples sa duwa-duwa. Ipapractice niya ministry. Kakamuha niya niya instruction sa niya, carry no money bag, no knapsack, no sandals, and greet no one on the road. Whatever house you enter, first say, peace be to this house. And if a son of peace is there, your peace will rest upon him. But if not, it will return to you. Sige nga tayo. And remain in the same house, eating and drinking what they provide. Yung minister ka mo, kapag sila ka, peace be to you, kung batulon ka, dito ka mag-stay. Sila niya kung anong ginapakaon nila sa imo, kapuna. Kasi sila niya, hindi ka maghalin dira, pasagod ka dira. Isa muna, doon ako kwardan, pakunin, sa kasugod sa ministry. Kay politiko ako. Hindi ko politiko ka, ako na, ikaw ang minapaamot. Kung na niya mahulay pa kong store, iyagan ko sa iyo. Kapungabayo, gamay-gamay.
no? Wala pa po yung backup, dahil wala pa sa support, no? Pero, kanamig yan. Kaya anong punto nila sa ni Jesus Christ niya? For the laborer deserves his wages. Do not go from house to house. You deserve it. Na, kay kang minister ka spiritually sa sining ng mga tao. Kaya mo na siya maging naguyunan mo. Kaya hinahandaan ko pero ni Galatians chapter 6 verse 6 niya, let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Share good things. Wala mo akong kapapati-pati na share good things. Bago sweldo mo, bago mo share good things. Hindi pa ko magkakos. Kaya wala na akong kapalo kung pag inastractol mo. Pero in principle, silin niya, all my minister sa mo spiritually, all my good things ka, share. No, wala man siya nagsilindra na, 50%, 60%, wala man. But ang principle nila is, kung nag-rule well siya, at nag-teach well siya, he deserves to be supported sa iya mga needs. May mga nagsilingin na the ones na masiling mo, ako na sa akin, kung na ninyo ka man namin, diba, pastor ko pala, wala lang yung bal nila sa faithfulness of me. Hindi ako na pa yung mananampal. Gusto niya kung may blessing, ikaw, share to the one. Number 2, double honor. So hindi lang nga i-honor ang paghagad sa needs, pag-support. Pero sila niya, protection, i-honor naman ang reputasyon sa inyong pastor. So sila niya, do not admit a charge against an elder except on the evidence of 2 or 3 witnesses. The comment, may commentary na nasubong, daw kapuso na lang, hindi magiging, siguro pa kung yung makasahala, hindi kami ng mga pastor. Pero daw kapuso na lang, daw ka-easy na lang sa mga church members or pastors to put down another pastor. Daw ka-easy na lang subong nga, putso-putso, party sa ka pastor, ganapot, kagasadyahan man kita. Pero sa inyo Apostle Paul, sa inyo, hindi nyo na pag-brown sa inyo pastor. Or possibly sa iban mo na pastor. Ang nangamba niya, do not admit. Ang word na admit is to accept deliberately, willingly, favorably, readily. Kag may sense pa ini nga, nasadyahan ka. Doon ikaw yung lalo pag-unin. Ano na to si Pastor Aaron? Nakabating ka. Or sa niya, to accept or acknowledge as correct. To welcome or accept a person in a friendly and hospitable manner. So may chismis or may isa ka balita against sa inyong pastor, si David kami sa balay. Ako pa mapakaon sa inyo. Ano to no? Sige niya, do not admit. Do not welcome a word of a charge. This is a public condemnation. Ito sa tribunal lang ang inakusan. Sige niya, Apostle Paul, sige niya, as part of the double honor, hindi nyo give pag-interpretan of any charge against the elder. So niya, except on the evidence of 2 or 3 witnesses. Ang witness, ako ni siya na tawag ng Marcos or martyrs. Ang mga witnesses, ang muli sila ang may knowledge, may personal knowledge
Kaya na-experiensyahan nila ang himo sa pastor, nakita nila ang himo sa pastor. So kung may mag-share sa imo, pasirin ka, nakita mo niya. Ikaw na inihimuan ni pastor. Kaya kung hindi, sila niya, hindi ka na magpamatik, hindi ka na maghambal. Since ang Ginoo there sa Psalm 105 verse 15, touch not my anointed ones, do my prophet no harm. Ang word ko na do not receive, no, is a present imperative. Sugo kini sa Ginoo. Nga ang command means either stop doing this or do not begin to do this. Do not even try. Do not even insinuate. Utol, ang mag-aaring, hindi na ko sure sa niya. Pero tuod ako nung si pastor. Tuod ako nung si Aponin, tuod ako nung si Juan Aponan. So yun yung Apostle Paul. Apostle Paul is commanded us to turn a deaf ear to accusation unless it is corroborated by 2 or more solid witnesses. Because this is the way to honor your pastor by protecting his reputation. Kaya mo na, may mo ko kasi rin na totally hindi ka man pastor, pwede ka naman niya malibak, generally, personally as much as possible. Kung ang pastor ninyo, especially the wali, hindi ka mo for convenience or for entertainment or whatever, na i-paint ninyo ang iya reputation. Di ba salit ka, pastor, anong lagulagan naman? Kaya kung mo pastor siya at wali na siya, pabayaan na lang. Hindi. Kaya salit ka. As for those who persist in sin, since hindi kami, hindi kami perfect, natural araw kami, may makita, hindi ka mo. Kanto ka mo pala sa balay. May makita, hindi ka mo. Di sila niya, tipod kasi hindi saya, amo na. Pero mas may kapaswerte pa, ano na paano na may ano yung rahon namon? Kaya ako yung pastor daw, hindi ko pala kasakop na nakita ko, hindi ko inabadil. Now, sige sa Matthew chapter 18, verses 15 to 20. If your brother sins against you, go tell him his fault between you and him alone. Sige niya, if he listens to you, you have gained your brother. Ano na rin? Kung may nakita ka iba niya sa si pastor, katuloy si pastor. Hindi magkatuloy si Doc Mario o si Henry. At generally mo hindi paghapit sa iba. Kaya kung kayo sabi yung katabo, nakalibot na 80,000 kabese sa bilog na kalibutan, katabo pa lang ito pagkalapot, kay pastor. Sila niya, because why? Because you want to gain a brother. Ay utol mo na siya sa Ginoo. So katuwa siya, utol, hindi na namin istorya. You know, whenever there is a sinning brother, our responsibility, according to Scripture, is to restore. Hindi condemn, hindi mag-judge. Kaya iyan niya sa Ginoo role. Ito ang Galatians chapter 6 verse 1. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual, restore him in a spirit of gentleness. Yan po na po. Okay, ang pastor, kung sakto man lang siya ang klase pastor, hindi na siya mga-active. Especially kung magkanto ka sa iya in the spirit of gentleness. Kasi niya, keep watch on yourself, lest you too be tempted. Kaya kung hindi nato mag-imuon in the spirit of gentleness, kung kaisa,
sa atong passion, kita pa nagpakasalan. Kaya ikaw pwede kagit mag-end. So kung wala pa siya ginasiplina sa Ginoo, that means ginatagaan siya chance. Or base ikaw man ang ginatagaan chance to confront Him and restore Him. Kaya amuin na ang aton na role. Take sila niya after sina, but if he does not listen, kaya hindi siya magpati. Sila niya mo ini, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. Amo to kay hinanakabal siya nga, hindi ka magpadasok-dasok, akusar sa imong pastor, kung wala sa duwa ka tao nga makatindog, kaging ubragin ina sa inyong pastor. So amo na siya kay na, kay sa church discipline, pastor, nang sorry din ha, kaya kay sila sa Bible, sa lahat dito, respect ka namon. Ang mga galing na we come here privately. Kagdaluan mo, pastor, alis siya ko. Ang mo to siya din, inambalan mo, pastor, ang muli siya. Oo, ang nagumati mga adlaw. Oo, kaya palipat-lipatan mo lang, or whatever. Siya niya, istorya, dagdag gagi ako. And then, in verse 17, if he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and as a tax collector. Kung hindi pa siya mamati, i-consider nyo si pastor yung unbeliever. Kaya kung unbeliever, ano mo siya? With lisan. Kaya kasi wala pa siya. Kung kita mo, amo na siya, amo kita silang reach out. So you know, don't worry. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, I say to you, if 2 or 3 agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. This is in the context of church discipline. Kung gusto niyo mag-restore ang brother, sila yung Ginoo will be there. Therefore, where 2 or 3 are gathered in my name, there among I am. There am I among them. So, kung harden an elder, saying sa Bible niya, inibitibol, rebuke them in the presence of God. Amo to siya. So, kung hindi siya magpamati, may 2 witnesses ka na dalon sa church. Dito sa church, i-rebuke ang elder. Now, ano na siya? Singitan, kasiguon sa subilanon. Now, ang word pala na rebuke, ang iyang meaning is sila niya correcting or reproving someone by exposing their wrongdoing with the aim of leading them to repentance and truth. Kung sila nun, ang aim nyo yapon, nga ang ihambal ng pastor sa langit ginibok mo, may ebidensya ka kami sa sibaan, kumbinsido kin, nga nakasala ikaw sa Ginoo. Kaya ang aim ninyo, ma-realize kay pastor ninyo, nasala siya kag mag-repent siya, kag magbalik siya sa Ginoo. And then, aim is restoration. And saying niya so that the rest may stand in fear. Isang lang galing pala sa June. So yan ang putol, bumalangan ako na sa impyerno, snatch them out. Ama, hindi mo. Mga manupelya na snatch them out, pero careful ka lang. Kaya mo ini ang kabubuton sa iyo. Kaya pamangkot nila, di ko magamo sila pastor pa siya sa giyapon. Well, first, kung unrepentant siya, hindi na siya kapastor. Sakto? Hindi nga, hindi siya mag-irulso na mapastor ko siya. Ikatuwa ako ini. I-check nato kung ang sala niya ang mo at nag-repent siya, mag-violate
sa earlier qualification, yung isunana ko, sa 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7. Sila niya ganita, he must be above reproach, husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not a drunkard, not violent but gentle, not quarrelsome, not lover of money. He must manage his household well, with all dignity, keeping his children at peace. For if someone does not know how to manage his household, how will he care for God's church? Sila niya, he must not be a recent convert. Sila niya dali, he must be well thought of by outsiders, so that he may not fall into disgrace, into the snare of the devil. So for example, nasa lahat sa pastor, wala yung disiplina yung bata. Kaya yung bata niya, nag-post per microphone sa simbahan. Kaya yung mga pastor, you have to deal, kaya pakailan naman na. So we confront siya. Nag-prevent siya, ginistoryayan niya bata, na napungawan man, kaya mo sige, nagtaglong man, hindi pwede na. Hindi na-manage naman. Just like sa kay Samuel. Pero, kung nagtatlo ang iyang asawa, hindi na. Yan ang badarano kani. Husband of one. Pero sa ako personally, isang ano pinakadakong sa salak sa pastor, at mag-repent siya sa iyang masalak, balik siya sa Ginoo. Hindi man siya puro makapastor, pero he can serve in other capacities. Why? Kaya wala sa dako masala na makadisqualify sa isang katao from doing the Great Commission. Hindi kasi hindi ka nakasala ka, hindi ka na makawitness. Nakasala ka, hindi ka na hindi ka na kapag-disciple. So amo ini ang pinahambal sa tulong sa akin. Pero mangkot ka, pastor, sige na lang, klaruhon ka na lang ito. Nga ang bukid ini ang ina-insist ni Apostle Paul sa church. Nga i-honor ang teaching pastors by providing them good salary and protecting his character. Nga ang bukid ina. Well, kay siling ni Titus, duha ang major ka-qualification sa isang pastor. First of all, he must be blameless or above reproach. Ang karakter niya, somebody, hindi man siya perfect, pero matahamo siya sa iyang kabatasan. Imagine mo, kung gina-intriga siya, ginaimuan na ito, kapos na imuan sa istorya, then, maapektuhan niya blamelessness. No? So, sila niya muna, above reproach, naintigapon mo iya married life, intigapon mo how he dealt with his children. No? At sila niya, iintigapon mo naman, nagbakoy si pastor, or regarding financial areas. No? Or, snabiro si pastor, super duper nonchalant, no? Walang disiplina. Kaya kagawa mo yun, be able to teach. Ang word ay sila niya nila, he must hold firm to the trustworthy word as taught, that he may be able to give instruction. Sila niya, in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it. Now, very importantly, kaya mo ini, importante ang pastor pag-ion sa pagbuon at sa pag-equip. Kung hindi pagsweldohan ng pastor, kag kita pa siya sa nagutamo nga obra, anong iwali niya? Ano ang time niya sa pag-minister? Hindi niya maubra. And that is why, ang unang kinakambal ni Apostle Paul. Sila niya, especially, ang nag-rule, especially, ang nag-teach, ang nag-equip, sweldohan ng maayo, alungan niyo ang karakter, kay importante ina sa church. And huwag lang remember your leaders, those who spoke to you the word of God.
Consider the outcome of their way of life. Imitate their faith. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Sarap doon po kamo. Kung magsagal ka mo padungol, duwagin ka ko ibunggok sa Ginoo sa ulo sa langit. Isirin niya, maluoy man ka po. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Silingan tayo, silingan, pray for us, for we are sure that we have a clear conscience, desiring to act honorably in all things. Nung naman pangiyuan yung kami, wala bang kami sa ibang mga handlo? Wala na, please ko yung pastor ha. Wala na kami sa ibang na handlo. Para man na sa aton tanan. Di pastor, last namin yung question na sa kay siling balay, may balang elder, kinanglan Roosevelt, nag-labor sa ano ni, sa preaching, ng teaching. Di pastor, amon mo sila doon every year, makakubra kitang evaluate ka namon. On may feedback form, tapos may rate, 1 to 10. Si Pastor Roosevelt, A area sa A to B. Ang preaching, makita ang ipapagkaya ni Pastor. A sa ang iyang preaching style, ang effectivity niya to rally people. Maamo na, so after sina, amoy na kasihan namon, whether to honor you sa imong needs. Pero pastor, promise namon niya, promise namon niya, i-protect namon niya imong character, that's between us. Pero, nanuluman ko tayo ang ginhambal ni Jesus kay Peter. Sa paghambal niya kay Peter, siya Peter, take siling mo, palangga mo po, kamangin man tayo ka sa akin, follow me. You will be a martyr. Di ba natapos ito, na-trignan niya si John? Siya, teacher siya, ano na siya, Jesus. Kaya kung hindi man siya mapatay, ano yung lakot mo? Ubrahan. Ano yung ubra? Brothers and sisters, hindi na ito mag-evaluation kasi sa lapang evaluation nyo. Ubrahan na lang na nagkabagay. Ubrahan nyo. Kaya ubrahan na naman ang dapat naman ubrahan. Kaya at the end of the day, ang inuubra ninyo, sini, is inuubra ninyo sa Ginoo. Kaya inuubra naman, inuubra man ako sa Ginoo. And let God do the evaluation sa time na magkatubang na kita sa iya. Siling sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 12 to 13, we ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over in the Lord and admonish you. Siling niya, esteem them very highly in love because of their work. Hindi pa muna si Manong Errol sila, because I am a teaching pastor. Siling niya, be at peace among yourselves. Kaya mga tatandaan natin nini, a responsible worker of God deserves the best provision and protection of His love. Why? Because this is for our own good. Sa aton, ina-encourage ko sa inyo, hindi ba mag ako pastor? Nagkakabalo ko na sa sano. But I hope, isang sino na galing na pastor, kaya ibutang sila nga mag-lead sa church, mag-teach sa church. Tayo yung suportaruan niyo with the best financial support or whatever kind of support. But please, halungan ninyo ang iyang reputation. Amen? Let us pray. Father,
Very clear ang imubulong. And this is why ka-pray kami subong sa tanan ng mga pastors. Especially sa mga pastors na discouraged. Especially sa mga pastor na who really feel low right now. Father, ihag sila please. I-assure sila na ikaw yung nagutang sa ila nila. At hindi sila pamamay. Kamay pa, Father, na kung may isa ka church na naghahatag double honor sa mga elders na nag-rule well at nag-labor sa preaching at teaching. Kamay pa, hindi ka church. So Lord, kamay pa nga i-preserve mo ang purity sa pulpit. At kamay pa din naman will always be our joy. Someday, sa ulihin ang mga inantaw na hindi na church nag-honor din sa nag-labor sa iyo. So Lord, dear Holy Spirit, tabang din. In Jesus' name, Amen. Amen.